Magandang gabi po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay meron tayong tututukang malakasang tournament sa New York na kung saan kasali ang ating namimiss na Grandmaster. Namimiss na natin to. Tropa pips ko tong dalawang to. Grandmaster Mark Paragua at Grandmaster Oliver Barbosa. Ayan. Kasali po sa round robin. Grandmaster Norm Tournament po ito. Na kung saan kasali ang number 1 chess streamer sa buong mundo na si International Master Levi Rosman o kilala sa Gotham Chess. Ayan, kung kakayanin ni Gotham Chess na umiscore ng maganda, magkakaroon siya ng Grandmaster Norm. Pero yun ay kung makakalusot sa mga Grandmasters natin. O, ayan, okay, round robin po ito, long game. Unahin nating i-analyze sa naging laro kanina sa first round, no? Ni Grandmaster Mark Paragua kontra kay International Master Putnam Liam. Ang ginawa nag-E4, E5 si GM Maki, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Italian game po ang pinasok, Knight F6, D3 depensa, Bishop E7, ayun. Ang palagian nating nakikita sa panahon ngayon, di ba? Yung Bishop C5, laging Yokopiano, pero this time, Bishop E7 ang pinili ni GM Maki. Nag-castle, castle, Rook E1, D6, so normal development, A4, ayan. So A4, sa bagay normal naman yan, pero wala pang A6 ng A4 na, no? Medyo kakaiba. Bishop G4, dahil hindi nag-H3 ang puti dito, sinamantala ni GM Maki na mag-Bishop G4 para ipin. At syempre, may paparating na Knight D4, mamemressure yan. Annoying, manda-damage. Kaya dito nag-C3, inagapan yung lundag ng Knight papunta sa D4 at nag-A6. Ayan. Nag-H3, paalis. Syempre, wag kainin. Maintain lang ang pin. At dito nag-A5. Ayan. So, bookline pa rin naman po yan. Ang idea nitong A5 ay para kumain ng space sa queen side. Para mapakinabangan yung A4 square. Okay, so later on, tingnan natin kung paano gagamitin ng puti. Nag-Rook B8, ayan, medyo ipit ang opening o depensa ng ating kababayan. Knight BD2, nag-D5, ayan, paluwag na. E takes D5, Knight takes D5, nag-Knight E4. So with the idea to play Knight G3 at some point na mapaalis yung nagpipin, nag-F6, ayun, na bad move dito, si GM Maki. Ang gusto ng computer dito ay Bishop G6 lamang. Okay, so balik tayo, no? Pero itong F6 bookline naman para masolid ang E5, mukhang nakakailang kasi nakapin, pero isang baba lang naman ng Bishop, masasangga na yung pin, kumbaga. At dito, nag-D4, okay? At sa usapang nobility, mga kamatsas, ayun, D4 nobility na. Kasi sa old line ay Knight G3. Okay? So sa kamay ng International Master, lumabas ang nobility. Tingnan natin kung maganda ba yung nobility na yan. Kinapture at nag-Knight G3. Ayan, nagustuhan. No? Good move. Bishop F7, Knight takes D4, nag-Knight E5, atake sa Bishop, umatras Bishop F1. Okay, na bad move din si IM. Dapat daw ang tira ay Knight D F5. Ayan na pala. Bakit? Pag kinapture ito, Queen G4. Ay, grabe pala yung idea nun ah. Pag nag-G6, may Knight H6 check, King H8. Ah, okay. May bawi din doon sa C4. Okay, maganda. Oo nga, no? Dabis yung tira na yun ah. O, pero balik tayo sa ginawa. Nag-Bishop F1, di nakita eh. Bishop C5, Knight D F5, ayan na. At nag-King H8 para makaiwas kagad sa nakita natin kanina na baka mamaya mawala yung Knight, maka-Queen G4, mga ganon. Pero nilagyan po ng bad move ng computer engine ang tirang King H8. Dapat daw ang tira ay Rook E8. Okay? So balik tayo. Sa King H8, Queen C2. Ayun. So mali ulit. Dapat daw ang tira ay B4 naman pala. Atakihin, tapos atras, Bishop A7, tapos Queen D2. Mahirap makita. Mahirap makita yan, mga kamadyas. Unang-una, yung Queen dyan, nababarhan yung Bishop sa C1, medyo annoying yan sa mata na makita. Pero balik tayo sa Queen C2 na ginawa.
at nag queen d7, b4, bishop a7, bishop to a3. Okay. Ang plano ay to play c4 at depensado na yung pawn b4. Okay. At may idea rin to play b5, magkaroon ng atake sa tore. Umiwas kagad si GM Maki at nag c4 na nga. Knight f4, nag-rook to e4, ayan, to neutralize the knight, at dito nag-g5, pinagtibay ang knight sa f4, pero hindi po nagustuhan na naman ng computer engine. Bad move ang binigay. Dapat daw ang tira ay knight h5. Dyan lang pala, iwas lang. Okay, sabay rook d1. Okay, pero slightly better for white lang evaluation bar. Kumpara po sa g5 na ginawa, nag-rook d1, queen c6, bishop c1, ayun, para atakin ng knight. Nag-bishop d5, kumounter po ang ating kababayan. Ayan, hindi pwedeng capturein yan, ha? Nakapin. At dito mga kamatsas, nagpakitang gilas yung IM, nag-rook takes knight. Napuri ng computer engine. Excellent, brilliant. G takes f4 at nag-rook takes d5. Yun lang. Hindi nakita yung consistent move na bishop takes f4 lang pala. Okay pala, yan lang pala. Paano kung mag-bishop takes c4 halimbawa? Ay, kakapture dito. Oo nga, no? Mabibitin nakapin. Mabibitin yung bishop. Okay, at paano kung knight naman ang ipang-capture? Sandali lang po mga kamatyas, ha? Para klaro, may rook takes. Pag ginapture kasi din, may bishop takes knight. So, check dito ng tore, angat lang. Okay? Yun. The best pala yun, ano? Pero ang ginawa kasi ito nag-rook takes d5, dumiretso ng kain dito si GM Maki, knight takes g3 at nag-queen e6, bishop b2, and nag-c6, paalis sa tore, rook d2 at nag-rook b d8. Okay. Ayan. At nag-king h2 naman dito. So, another bad move by IM Liam. Dapat daw po ang tira dito ay knight h5. Yan ang accurate move. Okay, pero parang walang threat pa Talagang may mabigat na tira talaga ang computer. Mahirap tanggapin sa mata ng human side. Mahirap. Rook takes, queen takes, at nag-bishop b8. Ayun. Itinuro na ni GM Maki. Binaling ang bishop. Total, nandiyan naman ang king. At nag-queen h6. Nagkasunod-sunod na po ang bad moves dito ni IM. At kitang-kita, baliktad ang evaluation bar. Bumuelta, pabor sa ating kababayan. Dapat daw ang tira dito ay b5. Basag na sa queen side. Pero mahirap makita tong b5. Parang hindi ko consider. Unang-una, ang tibay naman ng a6 at c6. Bakit naman pagkakaabalahang basagin dyan, no? So, nag-queen h6 balik tayo. Knight g6. Kasi ang idea magda knight h5 mga ganun mamaya So itong knight g6 at the same time may pin. Bishop d3. So threat yung knight. Ayun. So nagud mo ba? Bishop f4. Ang ganda. At nag-queen h5, king g7. Okay. Sarap sanang italon, ano? Kaso nakapin hindi pwede Nag-queen f3, queen d6, dinagdagan ng pressure ng pin. b5, ayun na. Nanggulo na dito si IM. At kinapture naman ni GM Maki. Ayun, kumbaga sa medyo hilaw pa pala yan. Dapat daw ang tira ay knight h4. Pag tsumik, balik lang. Ang kulit ng tira, queen f3. Ayun, nagbago. Rook d8, okay. Pero grabe kinapture. Queen takes. Ayun, dapat daw. Pawn takes lang. Takes. Okay, quality down kasi. Bakit nakipag-todo exchange? Knight e5, bishop e2, rook d8. Ayun, another bad move mga kamatsas. Dapat daw, knight f7. Para maneuver to d6, mga ganun-ganun, ano? Balik tayo. So, nag-rook d8 with the idea to play rook d2, bishop c3 para hindi makapasok. Ayan, halos wala ng oras dito, no? Tama ba? Less than 1 minute na lang sila, no? Ayun, dapat daw ang tira capturing na daw ito. Takes tapos takes. So, pero wala. Pag nawala pa ang bishop na isa dyan, medyo tagilid na mga kamatsas. Kaya nag-bishop c3,
C takes B5, C takes B5, Rook C8. Uy, umequalize. Mali pa rin pala yung Rook C8. Dapat daw tira. Capture lang. Pag nag-Bishop takes B5 and Rook C8. Saka palang gaganon. So, lamang pa rin ang black. Ano kaibahan? Observe natin, ano? Pag Rook C8, Bishop D4. Ayun. Na-miss naman dito ni IM ang pag-capture dapat sa knight takes. Tapos hataw ng capture doon. Capture. Bishop takes. Okay. Equal. Kasi kahit makuha yung pawn A5, 3 versus 2. Tabla nga ito, mga kamatyas. Tabla to. Same side lang eh. Same king side lang eh. Kung meron nahiwalay sana sa queen side, pwede pa. O, balik tayo sa Bishop D4 na ginawa. Nag-A takes B5. Bishop takes B5. Knight C6, good move. Kinapture na. Rook takes. And King F4. Rook C4. And King E3. Ayan. Naalala ko nung mga bata pa kami nila GM Maki. Naalala ko dati. IM pa lang siya noon. Sabi niya, Brad, sarap mag-aral ng endgame, Brad. Mahilig mag-aral sa endgame to eh. O tingnan natin. Naku, mabigat si GM Maki sa endgame. Bishop B6. Ang kapal ng libro niyan sa endgame. Tinapos niya dati nung bata pa yan. King F3, King E6, G3, King F5. Ayun. At King E3, Rook A4, King D3, H4. Ayan. Para pag nag-G4 or sa madaling sabi, pag nawala yung G-pawn, papasok yung king hanggang sa makapenetrate ng atake. Nag-Bishop C7 at nag-Rook A3 check, King C4 at nag-Rook F3. Ayan na. Babagsak na. Bishop B6 dinipensahan at binigay na po yung pawn. Takes, nag-H4 and nag-King E4. Ayan na. Para bigyang daan na ang pasulong na pass pawn. At dito nag-King C5 with the idea na syempre gusto rin kumounter ni IM. F5, Bishop C7, F4, King B6, yun nga lang may Rook B3 check, King A7, nag-F3, Bishop to G3. Ayun na, para pigilan, nag-Rook B5, yun lang. Yun lang. Bishop E1 and the King E3, H5, kitang-kita po mga kamatyas. Congrats sa ating kababayan. Pag F2, resign si IM. Ito kasing tournament na ito, kung tutuusin mga kamatyas, design to get the GM norm. Kaso, may challenge din. Kailangan talunin nila yung mga na-invite na GMs. Yung mga GMs naman, kailangan nilang manalo. Siyempre, unang-una sa lahat for the rating, additional plus. Pangalawa, yung premyo. Kasi syempre yung premyo by rank eh. Mas maganda ang standing mo after ng tournament, mas malaki premyo. Kaya hindi rin sila palulusutin ng mga grandmaster. Hanggat maaari pipisakin sila. Di ba mabigat maging grandmaster mga kamatyas, no? Okay, so ito po. Congrats sa ating kababayan. So bukas po makakalaban niya si Gotham Chess. 2 games bukas. Round 3 niya makakalaban. Ayan, at ang ating kababayan namang si Oliver Barbosa, yan si Barbie. Grandmaster Barbie ay tabla po kanina. So yan po yung mga nanalo, no? Okay, ayan. Gusto nyo bang makita yung naging laro ni Levy kanina, ni Gotham Chess? Grandmaster kalaban niya kanina eh. Ayan, so lapag nyo lang po mga kamatyas, ano po ang inyong mga suggestions, mga comments tungkol sa naging laro ni GM Maki, ano po masasabi nyo? Lapag nyo lang po sa comments at kung gusto nyo rin po makita yung naging laro ni Gotham Chess, ang number 1 chess streamer sa buong mundo, papasadahan natin mga kamatyas. Depende po yan sa inyong mga magiging request. So tututukan po natin ito, lalong-lalo na bukas, pagharap ni Gotham Chess versus Grandmaster Mark Paragua. Naka-live yan sa Twitch bukas. Nila-live ni Gotham Chess tuwing naglalaro siya. Nakatutok lang yung kamerang ganun. Di ba? Maraming salamat po ulit at muli nag-i-invite po ako sa inyo sa darating na September 23, God willing, ay nag-open po ako ng online training for beginners, intermediate, and advanced. Sa mga gustong mag-improve, matuto, ay mag-register na kayo doon sa Google form link na posted sa ating Kamatyas Details. Nandun po sa ating Facebook page. Ganun din sa ating YouTube community tab, pinost ko rin doon how to register sa nalalapit nating online training. Sa dami po ng mga nag-request ng training, ayan na, nag-open na si Coach Naba para makapagturo po sa inyo, especially sa mga beginners na gustong matuto, intermediate na maging advanced level at ang advanced level na gustong maging tournament player talaga.
mag-register na kayo mga kamatsas. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.